gustong malaman ni Pangulong Duterte kung bakit tinanggal ang rape at plunder sa listahan ng mga krimeng posibleng parusahan ng bitay sa ilalim ng House version ng death penalty bill. Sinabi rin ng Pangulo na may mga itinalaga siya sa gobyerno na kanya raw sisibakin dahil sa katiwalian. Live mula sa bayan ng Opol sa Misamis Oriental, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, yan nga yung gusto mangyari ni Pangulong Duterte. No? Gusto niyang aralin kung bakit tinanggal ng Kongreso yung plunder sa listahan ng mga krimen na pwedeng parusahan ng bitay. Lalo pa na alam naman natin na nanalo itong si Pangulong Duterte on an anti-corruption platform. At kamakailan nga lamang ay may sinibak pa siya na isang malapit na kaibigan dahil sa alingas-ngas sa korupsyon. Ngayon lamang din daw nalaman ni Pangulong Rodrigo Duterte na may tinanggal na krimen sa listahan ng mga pwedeng parusahan ng bitay sa death penalty bill na nakalusot sa second reading sa Kamara. Sa isang ambush interview sa Cagayan de Oro City, sabi ng Pangulo, kasuklam-suklam na krimen ng rape kaya gusto niyang malaman kung bakit tinanggal ito. Ganon din ang pagtatanggal ng plunder. Sa amended version sa Kamara, tanging drug-related cases lamang ang pwedeng parusahan ng bitay. I said I'd stop corruption, but I did not say that I'm going to kill the plunderer. That was what was in my mind was that corruption will stop and it will stop. Sinabi ko sa inyo, hintuin ko yan. So in the coming days, I'm going to fire additional people whom I have appointed. Tinitimbang daw ng Pangulo ang issue dahil tinuturing na kinatawan ng taong bayan ang mga mambabatas. Muli namang ipinagtanggol ng Pangulo ang kanyang kampanya kontra droga. Bakit daw niya papansinin na nasa 7,000 napatay sa operasyon gayong may 3 hanggang 4 na milyong drug addicts pa? Sinong managot nito? Human rights. Pumunta ka nga dito. Pinapasagot mo ako. I never denied that I ordered the operation. I declared war. Gera yan. Bakit ito? It's illegitimate. Bakit? Masama ba sabihin, papatay ako ng tao para sa bayan ko? Nasa Cagayan de Oro ang Pangulo para bumisita sa mga kaanak ng 2 sundalong napatay ng NPA sa Misamis Oriental at 7 iba pang mga sundalong nasugatan sa mga operasyon kontra NPA. Sabi ng Pangulo, ayaw niya raw sana makakita ng mga ganitong insidente kaya kung kakayanin ay gusto niya talagang makipag-usap sa CPP, NPA, NDF, MILF at MNLF. Pero wala pang tiyak na desisyon ng Pangulo kung bubuhayin muli ang usapang pangkapayapaan sa komunistang grupo. Clarification, when you said ready to talk, are you resuming the peace talks with the CPP? No, I'm not assuming. I'm just shooting the breeze with you. Ano ba yung discussion? Because ayaw ko ng patayan, ayaw ko ng gera. Tungkol naman sa korupsyon, sinabi ni Pangulong Duterte na ang pagkakasibak daw kay NIA Administrator Peter Lavinia ay hindi ang pinakahuli. May mga susunod pa raw dito at i-anunsya niya ito sa mga susunod na araw. Jessica, kanina ay nagkwento rin itong si Pangulong Duterte kasi kahapon nga ay dumiretso ito mula sa Cebu at pumunta ng Davao para makita yung kanyang apo. Ang kwento nitong si Pangulong Duterte ay 2 weeks na short sa term itong bata pero maayos naman daw ito at hinahangaan niya yung kanyang anak na itong si Davao City Mayor Sara Duterte doon sa pagluluwal kasi hindi raw biro yung sakit na nararamdaman ng isa ng ina tuwing nanganganak ang mga ito. Jessica. Joseph, binanggit ba ng Pangulo kung ano ang basehan niya kung bakit gusto niyang ipabalik yung rape at plunder dito sa version ng House ng death penalty bill? Jessica, hindi mo na ipabalik, no? Parang gusto niyang pag-aralan kasi apparently doon sa interview natin kanina, mukhang recently lang din nalaman ni Pangulong Duterte na doon sa pumasa sa second reading sa House of Representatives ay tanggal yung rape at saka death penalty among other heinous crimes, no? Na hindi na pwedeng parusahan ng death penalty. Sabi niya, tinitimbang niya yan kasi ang sa ating gobyerno kasi
kinatawan ng taong bayan yung mga kongresista. At ang assumption mo is kung gusto ng mga kongresista to, ay gusto to ng mga tao na kanilang nire-represent. Ngayon, ang sinasabi naman niya, yung rape, he agrees na is a heinous crime. Yung sa death penalty for plunder, meron siyang anti-corruption drive. So gusto niyang timbangin kung saan nanggagaling yung Kongreso, why it limited yung death penalty dun sa crimes na drug-related na lamang, Jessica. Kasi common knowledge naman, no, na marami siyang kaalyado sa lower house to begin with. Bakit kasi wala yung crimes na yon, no? Plunder pa naman at saka rape doon sa kanilang version? Bakit hindi na i-inform ba ang Pangulo nung umpisa na ifa-file nila ito, na itong dalawang crimes na ito na mabibigat, in-exclude nila? Why did they come up with that version without consulting the President? Parang ganun ang lumalabas ngayon, Joseph. Correct. It appears so, Jessica, kasi from the statement of the President kanina, ay mukhang bagong development, bagong balita sa kanya yan, na tinanggal na nga yung, at least yung dalawa na yan, yung rape and plunder, dun sa mga punishable by death. But, I think the President is giving the House of Representatives the benefit of the doubt na ang assumption niya, from where he's coming from is, kung gusto yan ng mga kongresista, baka malamang, baka yan yung gusto ng taong bayan. So mukhang pag-aaralan din na pa rin itong si Pangulong Duterte kung nasa tamang direksyon ba itong House of Representatives. Kasi medyo malayo-layo pa rin naman yung lalakarin itong death penalty bill, no? Kasi nasa House pa yan, aakyat pa yan ng Senado, and assuming ganyan yung lumabas na version doon sa Final Republic Act, ay kipresidente pa rin naman yan babagsak kung pipirmahan niya yan into a law o kanyang i-veto at hindi niya sasang-ayunan yung Senate at saka sa House. So mahaba-haba pa rin naman na lakaran para dito sa death penalty bill, but malaki rin nga yung shift na ginawa nitong ating Kamara as far as treating certain crimes are concerned, Jessica. At kung the President will have his way, mukhang hahaba pa yung proseso dahil kung gusto niyang ibalik yung dalawang krimen na yon, dapat magsimula pa rin sa lower house ulit yung proseso, di ba? Gayong pasado na ito ng second reading kung may gustong i-revise ang Pangulo, gusto niya idagdag yung rape at yung plunder, hahaba pa lalo, di ba, Joseph? Correct. Maybe they will return to square one. Kung halimbawang hindi may communicate dito kay Pangulo na talagang porsigido itong House of Representatives at ang ating Senado to pursue this track na better na ngayon na siguro malaman ng House of Representatives natin na the President might have a different opinion or position as far as those two crimes are concerned, Jessica. In the meantime, sa kanya na mismo nang galing, itong si dating NIA Administrator Peter Lavinia ay sinibak. Tama ba? Yun ba yung word na ginamit? Hindi nag-resign. Yesterday, Jessica, yung interview, yung ambush natin, yan yung sinabi niya na parang to put it diplomatically, he requested him to resign. Ang sinabi nga niya, parang Andre, kung niyaya ako kayo sa gobyerno, sana maging malinis. So mukhang dun sa aspeto na yan ay ang sinasabi kasi ng statement ng Palasyo rin is there's a whiff of corruption, no? Parang may doubt or may pagdududa tungkol sa corruption. So the President said he asked him, si Administrator Lavinia to resign, Jessica. At mukhang meron pa raw sisibakin. Did he give any more hints kung sino ito, Joseph? No hints, but in the past, Jessica, remember, meron pa tayong pending na pagsisibak doon sa ERC. Kasi di ba merong isang insidente dyan. And I think we were in Peru when he announced before he went back to the Philippines na sinibak niya buong ahensya, pero alam naman natin na kino-contest ng ilang mga officials ng ERC. But as far as outside of ERC, hindi pa naman nagsasabi si Presidente kung ano-ano at kung sino-sino itong mga to. Suffice it to say, ang sinabi niya ngayon is tinitingnan niya kung ano yung nangyari, pero definitely heads will roll kasi tungkol sa corruption, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.